Hindi ko alam kung bakit, pero simula bata pa ako, may kakaibang atraksyon ako sa mga lumang bahay. Siguro dahil lumaki ako sa isang simpleng subdivision na ang itsura ay parang galing sa iisang hulmahan. Kaya siguro kapag nakakakita ako ng mga lumang bahay, parang may bumubulong sa akin na alamin ang mga sekreto at nakaraang nakakubli rito. Kaya naman nang lumipat kami sa probinsya, tuwang-tuwa ako nang malaman kong ang tinitirahan namin ngayon ay isang lumang bahay na gawa pa noong panahon ng mga Amerikano. Malaki. Meron itong malawak na veranda at may kwarto sa itaas na laging nakakandado. Sabi ni Lola Vicky, wag ko raw pakikialaman ng kwartong yon. Kwarto raw iyon ng yumaong kapatid niya, si Lolo Boy. Matagal na raw namatay at mula raw noon, hindi na raw binuksan ang kwarto. Pero syempre, sino ba naman ang makakapigil sa curiosity ng isang kagaya ko? Gabi-gabi, kapag tapos na akong maghugas ng pinggan, ay aakyat ako sa itaas. Tahimik akong lulusot sa makipot na hallway papunta sa kwartong yon. Idinidikit ko ang tenga ko sa pinto at sinusubukang marinig kung may kakaiba akong maririnig. Wala naman. Pawang kuliglig lang sa labas ang naririnig ko. O di kaya harutan ng mga kapatid ko sa baba. Isang gabi, habang nakadikit na naman ang tenga ko sa pinto, napansin ko ang isang maliit na butas sa kahoy. Parang kinagat ng anay. Kasing laki iyon ng 10 piso at sakto lang sa isang mata para makasilip ka sa loob. Kinabahan ako, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Unti-unti kong inilapit ang mata ko sa butas. Madilim sa loob, pero nag-adap agad ang mata ko sa dilim. Nakita ko ang isang lumang kama. May upo ang kahoy sa gilid at isang aparador na nakaharap sa pader. Walang kakaiba. Bukas ang bintana at sa labas, nandun ang ilaw. Kaya may naaaninag pa rin ako sa loob. Pero habang tumatagal ako sa pagsilip, parang may napapansin akong gumagalaw. Isang anino sa sulok ng kwarto. Parang may nakatayo doon. Kinilabutan ako. Akma na akong tatayo nang biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong humarap sa akin. Kahit madilim, kitang-kita ko ang 2 pulang mata na nakatitig sa butas kung saan ako nakasilip. Napasigaw ako at napatalikod. Dali-dali akong bumaba. Halos madapa-dapa pa ako sa hagdan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Iniisip ko ang nakita ko. Sino o ano kaya ang nakatira sa kwartong yon? Kinabukasan, kinausap ko si Lola Vicky. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. "Apo," sabi ni Lola Vicky. Nanginginig ang boses. "Sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakikialaman ng kwartong yon. Anong nakita mo?" "Siguro, yun si Boy." Ikinuwento ni Lola Vicky na si Lolo Boy raw ay may sakit sa pag-iisip bago namatay. Madalas itong nakakulong sa kwarto at laging sinasabi na may nakatingin daw sa kanya sa pader. Mula naman noon, hindi na ako umakyat sa itaas. Hindi na ako nagtangkang silipin pa ang kwartong yon. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa harap ng kwarto, nakakaramdam ako ng pangingilabot. Alam ko kasing nandoon pa rin siya. Nakatingin, naghihintay. At natatakot ako dahil baka isang araw, ang butas sa pader, hindi na lang butas. Baka sa susunod, ay isa na itong daan para sa kanya. Daan para makita ako. Daan para makuha niya ako. Teenager pa lang ako nang mangyari ito. Nakatira kami sa isang lugar na kung tawagin ay village. Pero parang squatters area naman.
dahil sa sobrang siksikan ng mga bahay at baku-bakong mga daan. Ako lang mag-isa ang nasa bahay at yung 2 aso namin. Yung mga magulang ko kasi parehas na nasa ibang bansa. Magkaibang bansa sila, kaya kapag nagpapadala, sa magkaibang tao rin. Hiwalay na nga rin pala sila mula pa noong 12 anyos ako. Si Papa ay sa tita ko nagpapadala at saka ibibigay sa akin. Si Mama naman, sa kumare niya na taga dito lang din sa amin sa village. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi sa akin ipinapadalang diretso, dahil minor pa ako noon. At hindi pa ako makaasikaso ng mga papeles ko noon para makapag-open ng bank account o kaya ay government ID. So yun nga, mabalik tayo sa kumare ng nanay ko. Ewan ko ba sa nanay ko kung bakit tiwalang-tiwala siya kay Aling Elsie. Yun nga yung kumare niya. Hindi man lang siya nagsasabi sa akin kung magkano yung ipinapadala niya. Kaya tanggap lang ako ng tanggap nun. Kinichismis pa pala ako nun kay Mama na nagdadala daw ako ng babae sa bahay. Samantalang kahit mga kaibigan ko nga ay hindi pa nakakapunta doon. Dahil nga natatakot din ako na baka may mawala sa bahay. Kapal ng mukha nitong si Aling Elsie. Kinukuha pa minsan yung ilang grocery ko kapag wala ako sa bahay. Ewan ko kung saan siya nakakuha ng susi. Pero mula noong malaman ko yun, nagpalit na ako. Kahit mga bintana sinisigurado ko nang nakalak palagi. Tinanggal ko na rin sa kadena yung 2 kong Belgian na aso. Nagtangka pa ulit si Aling Elsie na pumasok sa bahay. At muntik na siyang makagat ng mga aso ko. Nagsumbong ba naman sa nanay ko? Kaya naman hindi na ako nakatiis noon. Nagkwento na ako kay nanay ng mga pinagagagawa ni Aling Elsie. Pati yung pagchismis niya sa akin sa village na gusto ko daw siyang patayin dahil pinabayaan ko lang daw yung aso ko na pag-alagala sa loob ng bahay namin. Ayaw pa nga akong paniwalaan ng nanay ko noon. Pero noong napunta sa pera ang usapan, talagang gulat na gulat siya. Kasi halos kalahati lang pala ang napupunta sa akin. Bakit daw 20 mil lang ang nakukuha ko? Samantalang 40 mil yung ipinapadala niya sa akin buwan-buwan. Kaya sabi ko, itanong niya kay Aling Elsie. Ang alam ko kasi, 20 mil lang ang ipinapadala niya sa akin kasi hindi naman siya nagsasabi sa akin kung magkano. Hanggang sa nagkabaranggayan na nga, ipinatawag ni Mama si Aling Elsie sa kapitan namin. Tinawagan niya ito sa Yahoo Messenger. Ibalik daw ni Aling Elsie ang mga kinuha niya sa ipinapadala sa akin. Dahil kung hindi, magkakademandahan daw sila. Galit na galit noon si Aling Elsie dahil siniraan ko daw siya sa nanay ko. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Sa sobrang galit niya nga sa akin, nalaman ko na lang na nilaso niya yung mga aso ko. Buti na lang talaga at kasama ko noon yung mga tropa ko. Nadala agad namin sa vet yung 2. Isinumbong ko agad yon sa barangay at sa nanay ko. Ka-video call ko noon ang nanay ko. Ang bunganga pa naman noon, parang Armalite din sa kakadada. Hanggang sa nagbitaw ng sumpa ang nanay ko. Nakakarmahin daw ng todo si Aling Elsie. At nagkatotoo po yun agad. Sa loob lang ng 1 linggo, 3 tao sa pamilya nila ang kung hindi man nadisgrasya ay namatay naman. Una ay noong na-raid yung bahay nila. Umakyat pa nga sa bakod namin yung anak niya na gumagamit ng illegal na droga. Nakagat ng aso namin kaya nahabol ng pulis. Nakipagbarilan pa kaya napatay. Ikalawa yung asawa ni Aling Elsie na bigla na lang na stroke at hindi na makakilos ng maayos. Ikatlo ay yung anak niyang bunso. Nasa inuman daw at nanghipo ng kainumang babae. Sa kasamaang palad, kasama pala sa isang gang yung boyfriend ng babae. Ayun at inabangan, patay. Sobrang lagapak si Aling Elsie at hindi na rin siya makatingin sa akin ng diretso. Nung ikinuwento ko naman yon kay Mama, tumawa lang siya.
Sabi niya sa akin, malakas daw talaga ang bunganga niya na maghangad ng kasiraan ng tao. At alam daw yon ni Aling Elsie. Kaya malas lang daw ng kumare niya na si Mama pa ang nakuha niyang kalabanin. Tawagin niyo na lang po akong Greg. Alam niyo po ba yung biro kapag nagkakakuliti sa mata? Na kapag daw may kuliti ka, ay malamang na namboso ka. Dati ay tinatawanan lang namin yun ng mga tropa ko. Pero nung mangyari sa amin, hindi na kami natutuwa. Umuwi kasi kami noon sa probinsya. At dahil malaki naman ang van na gagamitin namin, isinama ko ang iba kong tropa. Sina Mark, Vince at Aldrin. Wala naman kaming naging aberya sa daan at nakauwi naman kami ng probinsya ng maayos. Nakipagkumustahan ako sa mga kababata ko at nagmano kung kani-kaninong matatanda na hindi ko naman mga kilala. Siyempre kasama ko yung mga tropa kong magmano. Wala silang ligtas sa nanay ko na daig pa ang history professor sa higpit. Pero yun na nga, marami rin kaming binisitang mga bahay. At isa na doon ang bahay nang tawagin na lang nating Lola Puring. Nasa may gitna ng niyugan ng bahay ni Lola Puring. Sa di kalayuan ay dagat at sa kabilang parte naman ay isang ilog. Habang nandoon kami, ay ipinakilala sa amin ang apo ni Lola Puring na tawagin na lang nating Gabriela. Maganda si Gabriela. Makinis at kayamanggi ang balat. Fine shit, kumbaga. Parang hindi nga taga-probinsya ang mukha eh. Kung hindi lang dahil sa suot niya, aakalain mong taga Maynila din tulad namin. Itong si Aldrin ay nabihag pala sa kamandag ni Gabriela at agad na nakipagkaibigan sa kanya. Iniwan pa nga kami ng loko. 2 araw din na lagi siyang nakina Gabriela. Ang ungas, naniligaw na ata. Isang araw, niyaya niya kami. Maligo daw kami sa dagat sa likod ng bahay nila Gabriela. Ang kups nga eh. Feeling lokal na siya pa talaga ang nagaya. Dahil sa init na din kami at sawa na sa kakabasketball, pumayag na rin kami. Dala-dala ang mga pamalit namin. Naglakad na kami papunta roon. Pero bago kami makarating, itong si Aldrin biglang lumiko at dumaan daw muna kami sa ilog. Di sumama naman kami. Nang makarating kami sa ilog, agad kaming pinatago sa isang malaking bato. Nung tanungin namin kung bakit, pinatahimik kami at sinabing tingnan daw namin yung ilog. Pagtingin namin, may nakita kaming 2 babae. Nakatalikod silang 2 habang naliligo sa ilog. Hindi ko alam yung tawag pero nakasuot sila ng tapis na may garter sa may parting dibdib. Yung mapapanood mo sa mga lumang pelikula, yun, yung ganun. At ayun nga ang mga loko, nasa likod ng bato habang namboboso. Nakasilip sa 2 dalagang naliligo. Yung isa ata ay si Gabriela dahil namukaan agad ni Aldrin kahit na nakatalikod. Hindi naman namin kilala yung isa. Nung nakita na ni Aldrin na si Gabriela yung isa, inaya niya na kami. Huwag daw naming busohan ng bebe niya. Kala mo naman sinagot na. Itong tanga-tangang Vince naman na to, nadulas pa. Kaya muntik pa kaming mahuli sa pinagtataguan namin. Buti na lang at nakaalis kami nang hindi nahuhuli. Kinabukasan, eto na nga at 4 kaming may kuliti sa mata. Nung tinanong kami ni mama at tita, wala kaming masagot. Alangan namang sabihin naming nanilip kami ng mga naliligo sa ilog. Dahil nga sa kuliti namin, hindi na nakapunta si Aldrin kina Gabriela at baka daw ma-turn off. Kaya tinext na lang niya. Sa pagte-text nila, nakwento ni Gabriela na parang may nambuboso daw sa kanila ng lola niya habang naliligo sila sa ilog kahapon.
Nung nalaman yun ng tropa, agad naman kaming nagtaka. Paanong lola? Bata pa yung kasama niya sa ilog. Narinig pala kami ni mama at doon namin nalaman na hindi pala tao sila Gabriela, lalong-lalo na ang lola niya. At kaya kami pinapunta doon ni na mama ay para ipakilala at hindi pagkatuwaan daw at galawin. Pasalamat na nga lang daw kami at kuliti lang ang nakuha namin. Yung iba daw, mas malalang sakit pa ang nakukuha. Ilang araw lang at umuwi na kami. Itong si Aldrin, biglang na turn off kay Gabriela. Ang sabi niya, baka daw si Gabriela ay matanda na at ayaw niya raw magkaroon ng girlfriend ng gurang na maligno. Napagkukwentuhan pa rin namin ito minsan at na-realize ko din na mas mabuti pang magka-girlfriend ng cheater kaysa magkaroon ng girlfriend na hindi naman pala tao. Ako nga pala si Brandon. Nag-iisa akong apo ng lola ko na nandito sa probinsya. Kaya noong isama niya ako sa lamay, wala na akong naging palag. Bata pa lang ako, ayoko na talagang pumupunta ng lamay. Ewan ko ba, kahit na ang laki-laki kong tao, takot akong sumilip sa kabaong ng patay. Sa probinsya pa naman namin, hindi pwedeng hindi kasi silip. Mga 10:00 na ng gabi noon. Ang sabi ng lola, doon daw kami hanggang magliwanag. Medyo malayo kasi ang bahay namin sa lamay at yung motor na gamit ko pa nawawalan pa minsan ng ilaw. Nasa may gilid lang ako noon at kumakain ng sopas na bigay sa akin ng ale. Habang si lola naman, nandoon sa mga kumara niya ng mga matatanda rin. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Pero bago pa kami umalis papunta doon, nakwento na ng lola ko na strikta daw dati yung nakaburol. Dati daw atang guro at naging principal pa sa elementarya dito sa amin. Pero dahil hindi naman ako dito nag-aral, hindi ko kilala. Kaninang sumilip nga si lola sa kabaong, nasa likod lang ako at nakatingin sa ibang direksyon. Ayoko talagang makita yung patay. Hindi ko naman siya napapanaginipan o ano. Pero nai-imagine ko kasi minsan na ako yung nasa loob ng kabaong. 5:00 na at pauwi na kami ni lola. Sumilip pa siya ulit sa kabaong. Habang ako, nasa likod niya lang ulit at nakaalalay. Hindi kami nagpaalam dahil bawal nga. At saka ko pinaandar na yung motor at umalis na kami. Habang nasa daan, nararamdaman ko na parang palaging may nakatingin sa akin. May mga dumadaan-daan naman ng mga motorista kahit papaano. Pero alam kong hindi sa kanila galing yung mga tingin na yon. Tumitingin pa ako sa side mirror ko, pero wala naman akong nakikita. Hanggang sa nakauwi na kami, ay ganoon pa rin yung pakiramdam ko. Hanggang sa nakatulog na nga ako at nanaginip. Andoon pa rin ang presensya ng kung sino man yung nakatingin sa akin. Kinabukasan, ikinuwento ko yon sa lola ko. Kumunot ang noo niya. Sabay tanong kung nagpagpag daw ba ako. Tinanong ko naman kung ano yung pagpag. Sabi niya, katulad daw yon sa movie ni Catherine Bernardo. Idol niya kasi yon. Doon ko naalala kung ano yung tinutukoy niya. At dahil nga hindi naman talaga ako napunta ng lamay, hindi ko naman naalala na kailangan pala yon. Tinanong pa ako ulit ni lola kung sumilip daw ba ako sa kabaong. Sabi ko, hindi. Pinalo ba naman ako sa braso? Bumalik daw kami sa huling gabi. Buti na lang daw hindi pa last night nung pumunta kami nun. Pagdating namin doon, ay pinasilip ako ni lola sa kabaong. Binantayan niya pa talaga ako. Kaya talagang nakita ko ang itsura ng bangkay na nasa kabaong. Tapos ewan ko ba, bigla na lang nagkaroon ng imahe yung pakiramdam kong nakatingin sa akin palagi. Yung patay. Yun ang nakatingin sa akin. Naramdaman ko na lang na nagsitaasa ng mga balahibo ko.
Tapos noon, doon na ulit kami nagpaumaga ni Lola. At pag uwi, dumaan muna kami sa simbahan at doon niya ako pinagpagpag. Napansin ko din na nawala na yung presensya ng nakatingin sa akin. Wala na akong nararamdamang ganun. At wala na rin siya sa panaginip ko. Mula noon ay nakakaya ko nang sumilip sa kabaong. Lalo na noong si Lola na ang nasa loob nun. Hindi naman po siguro nakakatakot itong kwento ko. Pero kakaiba kasi yung nangyari sa akin nung araw na yon. Nasa daan ako noon at nagmamadaling maglakad. Kasi malilate na ako sa trabaho. Paniguradong katakot-takot na sermon na naman ang aabutin ko sa bisor ko. Dadaan na dapat ako sa eskinitang shortcut na lagi kong dinadaanan tuwing nalilate ako. Pero biglang may humarang sa akin na isang matandang babae. Nangihingi ng pagkain. Kanina pa daw siya nagugutom. Yun yung sabi niya sa akin. Kung ibang araw siguro yun, mababanas ako. Hindi naman kasi ako likas na maawain. Lalo na kapag alam kong hindi naman totoo yung sinasabi nila. Pero noong araw na yon, kita ko talaga sa mukha ng matanda na parang gutom na talaga siya. Isabay pa na hindi pera yung hiningi niya sa akin. Last point yon para sa akin. Kaya kahit naghihingalo na rin yung budget ko noon, ay binilhan ko siya ng tinapay sa kalapit na bakery. Sabi ko pa, pagpasensyahan niya na dahil yun lang talaga ang kaya ng pera ko noon. Hindi na ako makakauwi sa amin kapag kanin at ulam ang ibinili ko sa kanya. Pero ngumiti lang siya sa akin at nagpasalamat. Medyo natagalan ako doon at tinanggap ko na lang na talagang mapapagalitan ako ng bisor ko. Maya-maya, narinig kong tumunog ang cellphone ko. Sa isip ko, patay. Ito na ata at mapapagalitan ako. Pero imbis na pagalitan, ay nag-alala pa yung bisor ko. Nasaan na daw ako? Ayun ang bungad niya sa akin. Sabi ko papasok na ako ng eskinita. Pero ang sabi niya ay mag-taxi na lang daw ako at doon na raw ako dumaan sa kabila. Sabi ko naman wala na akong pang-taxi. Pero ang sabi niya, siya na raw ang magbabayad at bilisan ko na raw. Di ayun na nga yung ginawa ko. Pumara ako ng taxi. Pagdating ko sa opisina, pagpasok ko, napansin ko na agad na nakatutok sila sa TV. May nangyayari palang hostage taking. At doon ito mismo sa eskinita kung saan ako dumadaan. May dalang bomba raw yung hostage taker. Bigla akong kinilabutan nun. Kung hindi pala ako hinarang nung matanda, ay baka kasama na rin ako sa natrap doon. At pwede pang masabugan ng bomba. Biniro pa ako nun ng mga office mate ko. Buti raw at sinobrahan ko ang pagka-late ko nun. Kundi raw baka ako pa yung pinaka-hostage nung lalaki. Hindi ko na lang maalala kung may namatay ba doon sa hostage taking na yon. Pero ang alam ko, 3 ang hostage taker na nandoon. Kinabukasan, hinanap ko agad yung matanda na nanghingi sa akin ng pagkain. Nandoon pa rin naman siya. Binigyan ko pa siya ng baon kong sandwich at nagpasalamat din ako sa kanya. Nagdilang anghel kasi siya. Sabi niya naman sa akin, magpasalamat daw ako sa sarili ko. Dahil kung hindi raw ako naging mabait nung araw na yon, ay baka may masama nang nangyari sa akin. Binigyan niya rin ako ng puting bato. Sabi niya ibulsa ko daw ito lagi. At magpapakabait pa raw ako. May balik daw lahat ng mga mabubuting gawain. Mula noon, ay hindi na ako dumaan sa shortcut na yon. At hindi ko na rin nakita pa yung matanda. Pero yung puting bato, lagi pa rin nasa coin purse ko. Alaala ng pagiging mabuting tao ko noong araw na naligtas ako. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Von.
Ang ikukwento ko po sa inyo ay hindi ko karanasan, kundi kwento po ito ng tiyuhin ko. Kapatid po siya ng nanay ko, na siya ring nagkwento sa akin ito. Hindi ko na rin po kasi naabutan si Tio Miguel. Magandang lalaki daw po noong kabataan niya si Tio Miguel. Idagdag pa na may kaya ang pamilya nila noon dahil sa lawak ng lupain nila. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ilang babae na rin ang pinaiyak ng tiyuhin kong iyon. Halos sa lahat daw ng bayan ng probinsya namin ay may naging karelasyon si Tio. Hindi na nga rin namin malaman kung may mga naging anak pa ba ito sa mga yon. Dahil wala naman daw naghahabol. Paano ay idinadaan daw ni Tio sa pera sa tuwing may mapapaiyak siyang babae? Pero nagkamali siya ng pinaibig nang minsan siyang mapunta sa isang liblib na lugar. Dito lang din sa probinsya namin. Tawagin na lang natin siyang Pilar. Tahimik daw itong si Pilar, pero palangiti naman. Mukha din daw itong pihikan, kaya naging challenging kay Tito ang mapasagot ito. Muntik na nga daw niyang sukuan, pero dahil nga kakaiba si Pilar sa mga naging babae niya, ay pinursige at itinuloy pa rin niya. Sa sobrang pagiging iba ni Pilar, ay hindi akalain ni Tio na si Pilar pala ang magiging karma niya. 6 na buwan din daw na niligawan ni Tio si Pilar bago niya ito mapasagot. Pero nung panahon na yon, ay meron pa siyang 2 syota. Oo, pinagsabay niya yung 3. Mag-iisang taon na sila noon nung malaman ni Pilar na niloloko lang pala siya ni Tio. Ang malupit nito, kasama pa pala siya sa pustahan ng mga kaibigan nito. Yun nga lang kasi nung mga panahon na yon ay 3 buwan na raw nabuntis itong si Pilar. Nung nagkasagutan sila ay tinawanan lang daw ni Tio si Pilar at sinabihan pang hindi naman daw ito magaling sa kama at para daw tuod. Kaya ano daw bang ikinagagalit nito? At sa kanya ito binigyan ng 20,000. Sa sobrang galit ni Pilar, ay isinampal niya kay Tio ang perang ibinibigay niya rito. Sabay takbo niya pa uwi. Si Tio naman, parang walang nangyari. Ayun at tuloy pa rin siya sa pambababae. Hanggang sa mangyari na nga kay Tio, ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa isang babaero. Kasi nakakailang babae na raw si Tio, hindi na raw tumatayo ang pagkalalaki niya. Kahit ano raw himas ang gawin at kahit gaano pa niya ka-type yung babae, ay hindi na raw talaga ito tumitindig. Kumalat na rin iyon at nagkaroon na ng usap-usapan tungkol sa pagkalalaki ni Tio na siya namang ikinainis niya. Doon na naging palaging mainit ang ulo ni Tio. Kasunod noon ay nilalabasan na daw ng dugo ang ari niya. Minsan ay patak lang, pero paminsan pati ihi niya raw ay kulay dugo na. Noong pina-check up niya sa ospital, UTI daw ang naging diagnose sa kanya hanggang sa naging AIDS na. Pero kahit anong inom niya ng gamot, hindi talaga siya gumagaling. Sa sobrang pagkadesperado ni Tio, ay lumapit na rin siya sa isang albularyo. At doon nalaman niya na kinukulam pala siya. At hindi matukoy ng albularyo kung sino. Lalala pa nga daw yung nangyayari kay Tio dahil nagsisimula pa lang daw ang pangkukulam sa kanya. Dahil sa nalaman, ay nagwala pa si Tio doon sa bahay ng albularyo. Kaya imbis na matulungan siyang gumaling, sa galit ng albularyo ay pinalayas na lang siya nito. Kung saan-saan pang albularyo nagpunta si Tio, pero iisa lang ang sinasabi nila. Kulam daw yon at mahirap na daw tanggalin. Unti-unti na ring nangayayat si Tio. Nagkaroon na rin siya ng depresyon dahil sa sakit niya. Nawalan na rin siya ng ganang lumabas at lagi na lang siyang nakalugmok sa bahay. Hanggang sa isang araw, naaalala niyang puntahan si Pilar. At doon niya nakita sa bahay mismo ni Pilar ang picture niya
na may mga itim na kandila. Si Pilar pala ang kumukulam sa kanya. Pero hindi niya magawang magalit. Noong makita siya ni Pilar, ay sinabi nitong hindi lang daw siya ang may gustong karmahin si Tio. Marami daw sila. Nagmakaawa nun si Tio kay Pilar. Pero tulad ng pagkabato ng puso ni Tio sa mga babaeng niloko niya noon, ay ganoon din daw ang puso ni Pilar. Wala nang nagawa si Tio at tinanggap na lang ang nangyari sa kanya. Lumipas ang 3 taon, sumuko na rin si Tio at nagpakamatay. Nung lamay ni Tio, napakaraming babae ang nagpunta. Pero ni isa, wala man lang umiyak. Kahit nga daw sila lola ay hindi. Dahil alam nila na iyon ang balik ng karma sa tiyuhin kong babaero. Hindi ito yung tipong magpapataas ng balahibo mo. Pero sigurado kong matatakot ka kapag yung masamang ginawa mo ay bumalik sa'yo. Ako po si Baron at ang asawa ko naman ay si Joanna. College friend ko si Joanna hanggang sa nakapagtapos kami at naging business partner ko na siya. At ngayon nga ay asawa ko na. Hindi naging madali ang buhay namin. Hindi dahil sa may problema kaming dalawa, kundi dahil sa mga taong nakapalibot sa amin. Nagsimula kami noong 2020, kasagsagan ng pandemic. Noong una, ay paunti-unti lang ang kliyente namin. Dahil nga naka-lockdown noon, hanggang sa dumami yon ng dumami. At nakapagtayo na kami ng ibang branch. Isa sa mga palaging nire-remind sa akin ng asawa ko na wag daw akong magsusungit o maninigaw. Medyo mabilis kasing uminit ang ulo ko. Nagpa-practice kasi ng Buddhism ang asawa ko kahit Katoliko pa rin kaming dalawa. Sabi niya, lahat daw ay may karma. Kaya kailangan daw ay lagi lang akong mahinahon at wag basta-bastang magsasalita ng masama. Sa sobrang bait ng asawa ko, ay bumabalik din yun sa kanya. Naging mababait din ang kliyente namin, pati na yung mga nagtatrabaho sa amin. Puwera lang sa isa. Itago na lang natin siya sa pangalang Brenda. College friend din namin siya ni Joanna at nagkatampuhan sila noon dahil sa akin. Ito kasing si Brenda, may gusto pala sa akin. At dahil lagi kaming magkasama ni Joanna noon, ay pinagseselosa niya pala ang asawa ko. Hanggang sa makagraduate na nga kami, ay hindi sila nagkikibuan. Hindi ko nga rin alam kung bakit niya inaaway si Joanna. Hindi ko naman siya naging girlfriend at hindi ko rin naman siya niligawan. Para ganong magalit siya. Hanggang sa malaman na lang namin, nakabit pala ng tatay ni Joanna ang nanay ni Brenda. Kahit sobrang bait ng asawa ko, ay hindi niya talaga kinaya. Sinugod niya ang nanay ni Brenda. Sinabihan niya yon ng masasakit na salita, pati na ang tatay niya hindi nakaligtas. Sa sobrang sama ng loob ni Joanna, pinalayas niya ang tatay niya sa bahay nila. Umalis naman ito at sumama sa nanay ni Brenda. Doon na rin nagkandaleche-leche ang buhay nila Brenda. Naalaman ng tatay niyang nasa abroad ang nangyari. At dahil doon, ay itinigil nito ang pagpapadala sa kanila. Nabuntis ang nanay niya, pero di katagalan nakunan din. Ang tatay naman ni Joanna, nagka-COVID. Gusto pa nga sanang iuwi kila Joanna. Pati nanay niya ay nagmamakaawa na sa kanya na pauwiin na lang ang tatay niya. Pero naging matigas si Joanna. Ang sabi pa niya sa nanay niya, kapag nagpilit pa ito, ay sasampahan niya ng kaso ang tatay niya kapag gumaling na ito. Gumaling naman ang tatay ni Joanna at hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila ng nanay ni Brenda. Hanggang sa natapos na ang COVID, ay parang hirap na hirap pa rin sila sa buhay. Habang sila Joanna naman, nakakaangat-angat na.
dahil na nga rin sa negosyo namin. Doon na nagmakaawa si Brenda na ipasok siya sa negosyo namin. Ayoko nga sana, pero pumayag na si Joanna. Minsan ay napapansin ko ang pangaakit sa akin ni Brenda. Pero binabaliwala ko yon. Bukod kasi sa hindi ko siya type, nililigawan ko na nun si Joanna. Parang yun nga yata yung naging dahilan kung bakit niya kami siniraan. May kumalat na masasamang issue tungkol sa amin, pati na rin sa business namin. Ito pa lang si Brenda ay sinisiraan na nga kami sa ibang kliyente namin. May mga poster pa sa Facebook na nagko-comment sa business page namin at kiniklaim na mayabang, malandi at homewrecker daw ang noon ay girlfriend ko ng si Joanna. Pati pala yung system at ingredients ng binibenta namin ay pinakikialaman na ni Brenda. Salamat na lang talaga sa mga mababait naming katiwala na siyang nagsumbong sa amin noon. At doon na nga namin nalaman na si Brenda nga ang may pakana ng lahat. Hindi namin sinampahan ng kaso si Brenda. Ang sabi ng asawa ko, karma na lang daw ang bahala sa kanya. Nagusto ko naman sanang sagutin, pero nanahimik na lang ako. Nitong nakaraang taon lang, nagkaroon kami ng balita kay Brenda. Nagkaasawa na pala siya, pero hindi sila makabuo ng anak. Tapos nagkaroon pa pala siya ng kabit na isang politiko. Noong nalaman ng asawa ni Brenda ang panghangabit nito, ay lagi na siya nitong binubugbog. Lagi na rin itong laseng. At palagi na raw may pasa noon si Brenda sa muka. Hindi ko alam kung paanong hindi siya naiiskandalo noon. Pero pati ang nanay niya nadamay na rin. Nawalan ng trabaho ang nanay niya, pati na ang tatay ni Joanna. Pagkatapos ng ilang araw, nadamay sila sa isang aksidente at namatay. Noong may nagkwento sa amin noon ng asawa ko, napangiti na lang siya sa akin. Sabay sabi niya, "O di ba? Sabi ko sa'yo karma na lang ang bahala sa kanya." Naniniwala po ba kayo na malas raw ang manakit ng hayop? Dito kasi sa probinsya namin, uso pa rin yung kumain ng aso at pusa. Ginagawang pulutan. Wala namang makapigil sa kanila kasi hindi naman nga mahigpit ang mga pulis sa ganoong sistema. May tiyuhin ako na pangalanan na lang nating Tiyo Jomar. Itong si Tiyo Jomar ang isa sa mga nangangatay at nagbebenta ng karne ng aso at pusa. Pati bayawak at ahas ibinibenta niya rin. Matagal na rin yung negosyo niyang yon at ewan kung bakit hindi pa rin sila nahuhuli. Minsan na ding nakasuhan si Tiyo Jomar dahil yung kinatay niya alagang aso pala ng kapitbahay. Pero dahil wala masyadong ebidensya ay hindi masyadong umusad yung kaso kaya walang nangyari. Hindi ko alam pero guminhawa pa ang pamumuhay nila Tiyo Jomar dahil sa negosyo nilang yun. Parang ang mga walang konsensya sige pa rin sila sa pagkatay. Ginawa na ba namang parang pagtitiris lang ng lamok yung pagkatay ng mga hayop? Hanggang isang beses, may nagkarabis sa bayan namin. At walang ibang itinuturo kundi si Tiyo Jomar. Kasi hindi naman daw nakagat ng aso yung nagkarabis. Pero namulutan daw ito ng ibinentang karne ng aso ni Tiyo. Itinanggi agad yon ni Tiyo Jomar. Dahil wala naman daw siyang kinakatay na ulol na aso. Pero hindi naniwala yung mga kamag-anak nung nagkarabis. Kasi agad din pala yung namatay at hindi na nadala pa sa ospital. Wala naman ng ibang nagkarabis pa. Pero sunod-sunod na tinapuan ng sakit ang pamilya nila Tiyo. Muntik pa nga kaming madamay. Kasi nagkaroon ng sintomas yung kapatid kong laging nasa kanila. Hindi malaman kung anong sakit ang tumama sa kanila. Pero nangayayat silang lahat. At walang kamag-anak ang gustong mag-alaga sa kanila. Yung karnihan naman nila
ay bumagsak na. Natakot na ang mga taong bumili ng karne sa kanila. Baka daw kasi mahawa pa sila kay Tiyo. Ilang linggo rin silang ganon. Pabalik-balik lang ang sakit nila. Kahit nakapagpa-ospital na sila, hindi talaga malaman kung anong sakit nila. Hanggang sa may namatay na nga sa pamilya nila. Yung isang anak na babae ni Tiyo. Bigla na lang daw itong nakaramdam ng sobrang pananakit ng buo niyang katawan. Tapos ng hina, hanggang sa namatay na nga. Sabi sa tsismis, ay baka raw binarang yung buong pamilya nila Tiyo nung pamilya nung nagkarabis. Pero ang sabi naman ng iba, ay karma daw iyon ng mga hayop na pinatay ni Tiyo. Hindi naman daw kasi lahat ng hayop ay dapat na kinakatay at kainin. Pero ginagawa pa rin niya. Isa pa, nagnanakaw pa nga ng alagang aso at pusa yang si Tiyo. Kaya marami rin sa mga nawalan ng alaga ang galit na galit sa kanya. Natrigger na lang din siguro dahil doon sa bintang noong pamilya nung nagkarabis. Nagpa-albularyo na rin sila at ang sabi ng albularyo ay meron daw pala silang napatay na pamilya ng engkanto. Kaya kinuha raw ang anak nila bilang kapalit nito. Sising-sisi si Tiyo dahil sa mga pinaggagawa niya noon. Narinig ko pa sa kapatid ko na minsan daw ay napapanaginipan ni Tiyo yung mga kinatay niyang hayop. At sa panaginip daw niya ay siya naman ang kinakatay ng mga ito. Mula noon ay wala nang nagbebenta ng karne ng hayop sa bayan namin. Dahil hanggang ngayon ay pabalik-balik pa rin ang sakit nila Tiyo. Nagpalit na rin sila ng trabaho. Naging magsasaka na sila at nagtayo na lang din ng maliit na tindahan. Natakot na rin silang kumain basta-basta ng karne. Mamaya daw kasi ay balikan na naman sila ng maligno o kaya ay ng karma ng hayop. Magandang umaga po. Ako po pala si Nestor. Noong bata pa po ako, ay nakatira kami sa isang barong-barong sa may Navotas. Nangungupahan lang kami doon. Magkakatabi ang bahay doon at halos magkakadikit na. Walang choice sila nanay. Maliit lang kasi ang kinikita nila noon at kasama pa namin ang lolo ko na may sakit. Ayun na nga po, sa sobrang magkakadikit, minsan kitang-kita ko ang ginagawa ng mga kapitbahay namin sa tuwing nakatambay ako sa bintana. May nakita na nga akong nagpapat-session, naglalampungan at meron pang naghahabulan ng taga. Pero ang hindi ko talaga makakalimutan ay yung pinakamalapit lang sa bahay namin, ang bahay ni Lola Gloria. Matanda na si Lola Gloria nang mangyari ito. May mga usap-usapan nga na baka raw nasa 100 na yon. At ang bumubuhay na lang sa kanya ay itim na mahika. Opo, napapagkamalang mangkukulam si Lola Gloria. Paano ba naman kasi? Yung bahay niya puno ng mga dahon-dahon at kung ano-anong mga gamot atayo na nakalagay sa mga bote. Tapos nakadisplay sa kanyang aparador. Hindi naman daw yun para sa panggagamot. Dahil noong may nagtangkang magpagamot kay Lola Gloria, pinaalis niya. At sinabing hindi naman daw siya doktor. Doon na nabuo yung mga haka-haka na baka raw mangkukulam si Lola Gloria. O di kaya, mambabarang. Na hindi ko naman pinansin. Bata pa ako noon Siguro nasa mga 10 o 11 pa lang ako noon. Malay ko ba naman sa mga barang o kulam na yan. Pero nagbago yon nang makulam ang kalaro kong si Jason. Kitang-kita ko talaga kung paano siyang tubuan ng naglalakihang pigsa. At ewan ko kung namalikmata lang ako noon. Pero parang may mga uod na lumalabas sa pigsa niya. Tandang-tanda ko pa na nagsuka ko noon pa uwi sa amin. At putlang-putla ko. Doon ko lang na-realize ang bagsik ng kulam o barang. Habang nasa daan at masama ang pakiramdam, nadaanan ko ang bahay ni Lola Gloria. Sarado ang pinto nun
at walang nakabukas na ilaw ng bumbilya. Pero maliwanag. Alam kong hindi ilaw ng bumbilya yon kasi nasa baba eh. Para makasiguro, sinilip ko sa may bintana niya si Lola Gloria. At tama nga ako, dahil mga ilaw ng kandila ang nagpapaliwanag sa bahay niya. Pero nagulat ako. Kasi bakit ang daming kandila? Tapos kulay itim pa. Inilibot ko ang tingin ko. At nakita ko si Lola Gloria sa gilid. May hawak na manikang itim at may katabi siyang mga garapon. Napasinghap ako dahil sa nakita ko. Ang laman kasi ng garapon ay mga insekto. Katulad ng mga insektong lumalabas sa katawan ni Jason. Mas ikinagulat ko pa nang marinig kong magsalita si Lola Gloria. Alam kong nakikita mo ko. At kung hindi ka pa aalis, baka ikaw na ang isunod ko. Dahil sa takot, ay agad akong kumaripas ng takbo. Hindi ako umuwi sa amin dahil alam kong makikita ko pa rin ang ginagawa niya sa may bintana namin. Nagpunta ako kay Jason at doon ko sinabi yung nakita ko. Hindi pa nga sila naniniwala na barang yung nangyayari kay Jason. Pero nung marinig iyon ng lolo ni Jason, kinabukasan din ay agad nilang pinuntahan ang bahay ni Lola Gloria. Pero wala na doon ang matanda. Ewan ko kung paano niya ginawa, pero limas lahat ng laman ng bahay niya. Kahit yung mga halaman niya, o di kaya kahit yung mga garapon, walang natira. Doon na rin namin na-realize na si Lola Gloria nga talaga ang siyang kumulam kay Jason. At ang dahilan, hindi ko rin malaman dahil pagkatapos lang ng isang araw ay umalis na ang pamilya ni Jason sa Valenzuela. At hanggang ngayon wala na akong balita sa kanila. Ako po pala si JR. May isang beses sa buhay ko na sobrang walang-wala ako, na siyang naging dahilan upang makagawa ako ng masama sa kapwa ko. Nagawa ko pong magnakaw noon sa mga amo ko. Hinahabol kasi ako ng mga nautangan ko dahil sa sugal. At dahil alam kong mayaman naman ang mga amo ko, ay sila ang naisipan kong mapagnakawan. Pero hindi ko naman akalain na maibibintang pala sa isang kasamahan namin sa trabaho ang ginawa kong kasamaan. Tawagin na lang natin siyang Efren. May sakit kasi noon ang asawa niya at alam sa grocery na siya lang ang sobrang nangangailangan ng pera. Wala namang ebidensya ang nakuha sa kanya, pero dahil hindi na siya pinagkakatiwalaan ng mga amo namin, ay pinaalis na siya sa grocery. Dahil doon, nawala na siya ng trabaho. At dahil wala na siyang pambili ng gamot at pagkain, ay tuluyang namatay ang kanyang asawa. Noong mabalitaan ko yon, ay sobra-sobra akong nakonsensya. Minsan napapanaginipan ko pa yung katrabaho kong yon na sinasakal ako. Sabi niya sa panaginip ko, hinding-hindi niya ako mapapatawad. Sa sobrang pagkakonsensya ko, ay pinuntahan ko na siya sa bahay nila. Humingi ako ng tawad sa kanya. Dapat kasi umamin ako noon pa man para hindi na humantong pa sa ganito. Todo ang iyak ko noon, pero wala akong narinig mula sa kanya. Wala akong nakuhang reaksyon. Hindi niya ako sinuntok, sinumpa o ano paman. Basta nakatingin lang siya sa akin na para bang nawala na siya ng pag-asa. Ipinangako ko sa kanya na sasabihin ko sa mga amo namin ang totoo para makabalik na siya sa trabaho. Pero hindi pa rin siya nagsalita hanggang sa umalis na lang ako. Kinabukasan, kakausapin ko na sana ang mga amo namin nang marinig ko ang balita na patay na raw si Efren. Gabi raw ito namatay. Nagbigti raw sa bahay nila at nakita na lang ang bangkay niya kinaumagahan na.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Kasi madaling araw pa nung nakausap ko si Efren. Pero kung patay na pala siya nung gabi, sino pala yung nakausap ko sa bahay nila? Doon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat. Patay na si Efren. Huli na ang paghingi ko sa kanya ng tawad. Kaya rin siguro, hindi na siya sumasagot sa akin. Magagayon pa man, ay inamin ko na rin sa mga amo ko ang nangyari. Sinabi ko na handa akong pagbayaran ng nagawa ko. Handa akong makulong. Pero hindi na nila ginawa. Ayaw na daw nilang maulit pa ang nangyari kay Efren. Nagsisisi din daw sila na hindi man lang daw sila nag-imbestiga muna bago nila pinatawan ng parusa at pinaalis sa trabaho si Efren. Yung mga amo ko na ang nagayos ng libing ni Efren. Walang-wala din kasi ang mga kamag-anak nila. Lagi din akong nasa lamay niya noon para magbantay. Para kahit papano, makabawas man lang sa kasalanan ko sa katrabaho kong si Efren at sa asawa niya. Umalis na rin ako noon sa grocery. Nagpakalayo-layo ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isipan ko yung pangyayari na yon. Kinakain pa rin ako ng konsensya ko. Palagi pa rin sumasagi sa isip ko na kung sana ay nanghiram na lang ako sa amo ko, o di kaya kung umamin na lang ako agad, ay hindi na sana nangyari iyon. Pero alam kong kahit ano pang gawin ko ngayon, ay hindi na ako mapapatawad pa ni Efren. At hanggang sa kamatayan, ay dadalhin ko ang balik ng isa kong pagkakamali. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing sumira sa paniniwala ko na may hangganan ng mundo. Ako nga pala si Ben, isang simpleng tao na nagtatrabaho sa isang maliit na pabrika dito sa probinsya namin. Mahilig ako sa mga lumang libro at kwento, lalo na yung mga tungkol sa kababalaghan o sa mga horror. Pero hindi ko inaasahan na ang sa isang libro ko lang nababasa ay mangyayari sa realidad. Nasa trabaho pa ako noon at nag-overtime. 5 na lang siguro kaming nandun at mga magkakalayo pa. Hindi rin kami makakapag-usap-usap dahil nga sa layo namin sa isa't isa at dahil na rin sa ingay ng makina. Mag-aalas 12 na yon ng hating gabi nang mapansin ko ang isang kakaibang liwanag sa may dulo ng bodega. Pinagsawalang bahala ko lang yon. Baka kasi isang sirang ilaw lang. Pero mas lalo itong lumiwanag. Kaya mas nanaig ang kuryosidad ko. Sakto at pahinga ko noon. Ako lang din ang pinakamalapit doon. Kaya hindi ko alam kung nakikita rin yun ng ibang mga katrabaho ko. Kinuha ko ang flashlight ko sa tabi. Saka dahan-dahang naglakad papunta sa bodega. Nakabukas ang pinto noon. Kaya tumigil ako sa tapat para sumilip. Hindi lang basta liwanag galing sa ilaw ang nakita ko. Para itong isang butas. Isang portal na may iba't ibang kulay na sumasayaw at gumagalaw-galaw sa loob. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Pero kung nanonood ka ng mga sci-fi, ay paniguradong may idea ka na rin. Bukod sa mga makina sa loob ng pabrika, ay may nadidinig akong mga bulong na sa tingin ko ay nanggagaling doon sa portal. Parang may magnet na humihila sa akin para lumapit doon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa bodega. Ang lamig. Para akong nasa loob ng freezer sa sobrang lamig. Kaya naman niyakap ko ang sarili ko para mabawasan ang lamig na nararamdaman ko. Nang makalapit ako doon sa portal na yon, mas lalong lumamig. Nagsitayuan na rin ang mga buhok ko. Dahil hindi na lang ata iyon dahil sa lamig, kundi dahil na rin sa takot. Sa loob ng portal ay para akong nanunood ng TV. May mga bahay at mga gusali na nandoon. Sobrang ganda at makabago.
May mga lumilipad na sasakyang kotse at meron ding mga nasa kalsada. May nakita akong tren na sobrang bilis. May mga nilalang din akong nakita. Hindi sila tao. Meron silang mahahabang braso at mga maninipis na katawan. Meron ding mga parang insekto na naglalakad sa dalawang paa. Parang hindi nila ako nakikita o baka naman hindi lang nila ako pinapansin. Maya-maya ay may biglang mga matang lumabas doon sa portal. Hindi ko maipaliwanag pero imbis na yung mga bahay ang makita ko, ay isang malaking mata ang biglang bumulaga sa akin. At sa akin iyon nakatingin. Inilibot pa nito ang paningin niya sa loob ng bodega. Sa sobrang gulat ko, napasigaw ako at napaupo pa. Agad na bumalik sa akin ang paningin ng mata. Dahil sa takot, agad akong tumayo at tumakbo palabas ng bodega. Agad akong bumalik sa pabrika na hingal na hingal. Nilapitan din ako ng mga katrabaho ko na tapos na din pala sa mga ginagawa nila. Tinanong nila ako kung anong nangyari na agad ko namang ikinuwento. Tinanong pa ako ng matagal nang nagtatrabaho sa pabrika kung paano ko raw nabuksan ang bodega. Na agad ko namang sinagot na, "Kako, bukas naman yun ang puntahan ko." Doon niya din sinabi sa amin na portal sa ibang mundo ang bodega na yon. At nagpapakita lang ito kapag may gusto silang akayan papunta sa mundo nila. Sabi ko kung ganun pala, bakit hindi nakasara yung bodega? Sabi niya, baka daw yung mga taga doon ang nagbukas. Dahil ang alam niya ay matagal nang hindi ginagamit ang bodega na yon. Sinabi niya rin na wag ko raw ikukwento sa iba ang naging karanasan ko at kakausapin niya daw ang amo namin. Pagtingin ko nga ulit sa bodega ay nakasarado na ito at tad-tad ito ng kandado. Meron pang mga paalala na bawal pumasok doon. Ako naman ay inisip na lang na panaginip lang ang lahat ng yon. Lalo na yung mata na sumilip pa sa portal. Umuulan noon ng malakas. Yung tipong para kang binubuhusan ng isang drum ng tubig kapag lumabas ka. Nakaupo ako sa silya, malapit sa may bintana. Nagbabasa ng libro habang kumukulog at kumikidlat sa labas. Sanay na ako sa ganitong panahon sa probinsya. Pero may kakaiba talaga noong gabing yon. Mag-isa lang ako sa bahay. Si tatay nandoon sa bahay ng tiyuhin ko. Si nanay naman nagbabantay sa lola ko sa kabilang bayan. Madalas naman akong mag-isa, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin at nagmamasid. Pinilit kong baliwalain. Ibinalik ko lang ang atensyon ko sa libro. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Yung tipong alam mong may kakaiba, pero hindi mo maipaliwanag. Nang bigla akong may marinig na kumalabog. Napatayo ako sa gulat. Galing sa bubong yung ingay. Parang may mabigat na bagay na tumalon sa bubong namin. Napalunok ako at biglang nanlamig. Hindi na ito lamig na dulot ng ulan. Sabi ko sa sarili ko, baka pusa lang. Pero hindi ako kumbinsido. Dahil alam kong walang pusa na tatalon sa bubong namin kung ganoon kalakas ang ulan. Kinuha ko yung flashlight na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto papunta sa kusina. Mula doon, tanaw ko ang hagdan papuntang attic. Tumigil ako sa paanan ng hagdan. Nagdadalawang isip kung aakyat ba ako o hindi na lang. Sobrang dilim sa taas. Pero yung ingay kanina, hindi ko kayang baliwalain. Mamaya kasi magnanakaw pala yun at napasok na ang loob ng bahay namin. Huminga ako ng malalim at saka dahan-dahang umakyat. Bawat hakbang ng paa ko ay siya namang ugong ng lumang kahoy. Habang papalapit ako, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Pagdating ko sa attic, sobra-sobra ang kabog ng dibdib ko.
Amoy nabubulok na karne at lupa ang hangin. Kahit naduduwal ako, itinutok ko ang flashlight sa paligid. Mga gamit lang naman ang nandoon. Wala naman akong nakitang kakaiba. Pusa nga siguro, sabi ko ulit sa sarili ko. Paalis na sana ako nang may mapansin akong anino. Sa dulo ng atik, sa ilalim ng bubong, may nakita akong anino. Hugis tao yun, pero may mahabang dila at parang nakatuwad. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Alam ko na agad kung ano yun. Sabi-sabi ng mga matatanda na kapag daw nakakita ka ng ganoong anino sa bubong, wag na wag kang titingala. Pero huli na. Dahan-dahan kong itinaas ang flashlight at kitang-kita ko kung saan nanggagaling ang anino dahil sa ilaw ng flashlight. Isang babae. Nakadikit ang mukha niya sa siwang ng bubong at nakasilip sa akin. Pulang-pula ang mga mata niya na akala mo'y adik at parang galit na galit yung ekspresyon ng mukha niya. Sobrang haba ng dila niya na parang hindi sa tao, kundi parang sa isang ahas. Isa itong aswang o tiktik kung tawagin sa amin. Hindi ako makagalaw. Para akong napako dahil sa sobrang takot. Bigla siyang ngumisi at doon ko rin nakita ang matatalim niyang ngipin na namumula-mula pa. Doon ay bigla akong natauhan. Tumalikod ako at tumakbo pababa ng hagdan. Naramdaman ko ang pagkalabog ng mga gamit sa taas at alam kong hahabulin niya ako. Kaya kahit parang masisira na yung hagdan sa takbo ko, hindi ako tumigil. Pagdating ko sa baba, isinara ko agad ang pinto ng atik. Ikinandado ko yun. Kinuha ko din ang rosaryo ni nanay, pati na ang karit ni tatay na panggapas ng palay. Sinara ko lahat ng mga daan na pwede niyang madaanan kung sakaling nakalabas man siya ng atik. Buong gabing hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa silya. Yakap ang rosaryo habang nakatabi sa akin ang karit. Naghintay lang ako hanggang mag-umaga na. Nadidinig ko pa rin maya't maya ang mga kalabog sa bubong. Alam kong nandun pa rin siya. Naghihintay lang. Naghahanap ng pagkakataon para pasukin ang bahay namin. Nang nagliwanag na, ay nakahinga na ako ng malalim. Pakiramdam ko bangungot lang ang lahat ng yon, kahit hindi pa man ako nakakatulog. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ulit nagparamdam pa ang aswang na yon. At sana talaga ay iyon na ang huli. Nagkatrauma pa ata ako dahil hindi na ako matingin sa bubong. Dahil sa tuwing titingin ako ron, naiisip ko na baka may nakasilip na naman na tiktik na balak akong gawing hapunan. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.